ay part 3 and last part na ng ating series of Living Under the Holy Spirit. Kasi next week, we will introduce another pointers or another series naman ng ating prayer meeting. So this is the part 3 of Living Under the Power of the Holy Spirit. So last time ay pinag-usapan natin or na-discuss natin, and even parang nasa school pa rin ako. Last time ay nalaman natin, the first one, yung kalagayan natin. Why do we need the Holy Spirit? The second one is, living under the power of the Holy Spirit. Ano nga ba? Sino nga ba ang Holy Spirit? Okay, una, ano yung kalagayan natin? Pangalawa, sino nga ba si Holy Spirit? At ngayong araw naman na to, is pag-uusapan natin kung ano ba ang ginagawa ni Holy Spirit sa iyong sarili? O sa iyo mismo, sa iyong buhay. Ano ang role niya sa buhay mo? So this is the question. If the Holy Spirit is truly in your life, what proof can people actually see? Remember, last week pinag-aralan natin that only those people na tumanggap sa Panginoon is the one who is been driven by the Holy Spirit. Meaning, those people na hindi tumanggap sa Panginoon or hindi pa tumatanggap sa Panginoon, those who don't repent sa Panginoon, they are not guided by the Holy Spirit. At even though they are professing and possessing the Word of God, they may not be driven by the Holy Spirit. Hindi lahat ng tao tumatawag sa Panginoon ay driven by the Holy Spirit. At hindi rin lahat ng tao na makikita mo sa loob ng simbahan or banal kung kumilos ay driven by the Holy Spirit. And isa pang example last week, hindi po lahat ng driven by the Holy Spirit ay siya lang ang gumagawa. Meaning, this is correlational. This is a working faith. This is a working work. Meaning, you are working on something na ibinigay mo sa Panginoon, and the Lord and the Holy Spirit will guide you and pave your way. So that is the Holy Spirit, how it works sa ating buhay. Ngayon naman pag-usapan natin, kung totoo na nakatanggap ka na sa Panginoon, ano ang ebidensya na maaaring makita ng tao sa iyo na nasa sayo nga ang Holy Spirit? Now, in this evening, hindi ko magana. Naka-off yata. Ayan. So this evening, pag-usapan natin, we will have only 3 pointers this evening. The one is the Holy Spirit is the source. Pangalawa, love is the foundation. Pangatlo, character is the evidence. So balikan uli natin. The first lesson, pinag-usapan natin tayo, kalagayan natin. Bakit kailangan ng Holy Spirit? Last week, pinag-usapan natin, sino ang Holy Spirit? O ano yung ginagampanan niya? O sino ba talaga siya? Ngayon naman, pagsamahin natin, ikaw at ang Holy Spirit. Now, may isang paksa sa isang napakagandang movie. Isa sa mga favorite kong movie, yung Wish Upon the Star yata yun. Nakalimutan ko yung title. Basta may star yung title niya. And the guy, yung bida doon, meron siyang sakit. At hinahanap niya yung tatay niya. Pero in the end, nung nakita niya yung tatay niya, hindi siya man lang tinignan ng tatay niya. Siya ay, binigyan lang ng pera. Sabi niya, hindi ko kailangan yung pera mo. Gusto lang kitang makita. Tama yung nanay ko. Dapat di na kita pinuntahan. So on and so forth. And then in the highlight, in the climax of the story, he is asking God, anong ginawa kong masama? And sabi niya, I think yung bida si Joshua Garcia, I think. Anong ginawa kong masama? Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit ganito ang buhay ko? So, napakaganda ng movie na yon. Naalala ko yung movie na yun. Napakaganda ng movie na yon. And it's something cross in my mind. A person na nakatanggap sa Panginoon, I will not say na hindi siya makakaranas ng kahirapan. I'm just trying to say is that even though he is inside the trial, even though he is inside the persecution, o kahit kasakitan man lang, he has or she has the satisfaction and fulfillment. Why? Because the Lord, the Holy Spirit, has given her, the satisfaction and contentment sa buhay. Meron din nagsasabi na si Pacquiao, naalala ko si Pacquiao noon, nung naging Kristiyano siya, natalo siya sa laban kontra kay Marquez. Siya po ay na-knockout nung time na yon. Maraming tao nagsabi, kung hindi kasi naging Kristiyano yung si Pacquiao, word pa nila is born again. Kung hindi pa naging born again si Pacquiao, hindi matatalo yan. Di na kasi nag-rosaryo, kaya natatalo na siya. Tapos, at the same time, ang prosecutor niya, mismong nanay niya. But a good thing, after many years na pagpapray nila, pati yung nanay niya nakakilala sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi perfecto yung buhay nila sa Pacquiao family, but I'm just trying to say, and example here is that the Holy Spirit is
evidently can seen sa buhay mo. Makikita na ikaw ay ginagabayan na ng Holy Spirit. Hindi lang basta gabay, nasa loob mo na yung Holy Spirit, nasa puso mo na ang Holy Spirit. Now, what happened? Pinasarado nila yung mga bar. Dati actually affiliated dyan si Pacquiao sa Sabong, kasama si Atong Ang. Tinanggal niya ang kanyang pangalan. Ano pa? Makikita mo si Junisha Pacquiao, pag may laban, talagang nagro-rosaryo yan. Marami pang testimony silang sinasabi, pero the bottom line here is that the moment that the Lord changed you, it is a total change. So possible ba yun na isa akong Kristiyano pero isa pa rin akong manginginom? Hindi ko sinabing hindi ka na magkakasala, ngunit hindi ka na katulad ng dati. May conviction ka na. That is the work of the Holy Spirit in your life. Mas kilala natin ang Holy Spirit nung tayo mga hindi pa Kristiyano sa salitang konsensya at karma. Dito natin kilala ang Holy Spirit. Pag binabagabag ka ng sarili mo, nakokonsensya ako. But the truth is, the Holy Spirit is talking to you. Nako, nakarma na yata ako kasi ginawa ko to eh. Nakagawa ko ng masama, kinakarma na ako. No, that is the work of the Holy Spirit. That is the consequences of your disobedience. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin, ano nga bang role sa'yo ng Holy Spirit? If you have your Bible, kindly open your Bible in Galatians chapter 5, verse 22 to 23. And we all knew this verse as the fruit of the Holy Spirit. So, basahin ko siya sa NIV. I don't know what version you have, but I'm gonna read it in NIV. And it says, Galatians chapter 5, verse 22 and 23, it says, But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things, there is no law. Tayo mo lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this evening. May you guide us and bless us, O Lord, as we study your word. Itagin niyo po ako sa inyong likuran upang kayong manumutawi sa buhay namin. May you bless our ears sa pakikinig ng iyong salita. At aming puso, Panginoon, sa pagtanggap ng mga mensaheng nais may parating sa amin. Wala hanggang papurit pa sa salamat at tanging alay namin sa iyo sa matawid sa pangalan ni Jesus. Amen. So this very verse is famous. Sabi nila, bago ka daw maging pastor, kailangan meron ka nito. Paano yun? Wala akong patience. Bago ka daw maging Kristiyano, dapat ikaw daw ay may self-control. Paano yan? Konting alikabok lang nakita mo sa church, nag-aalboroto ka na. Diba? Kailangan daw kapag ikaw ay Kristiyano na, kailangan daw ikaw ay kind. But sometimes we are not. Ebidensya ba yun na hindi ka Kristiyano? Again, ulitin ko. Even though hindi mo magawa itong lahat ng ito, you are still in the flesh. That's why you are still on perfecting. Meaning, ikaw ay binabago pa ng Panginoon. Kumbaga sa isang metal na gagawing kutsilyo o sandata, ikaw ay pinapolish pa. To perfection. Baka nandun ka pa na stage na hinihit ka pa o yung pinapaapuyan ka pa. Baka nandun ka na sa stage na pinamartilyo ka na, hinahammer ka na, or minomold ka na. O baka nandun ka na sa stage na pinapolish ka na. Kasi pag nandun ka na sa stage na you're already good, okay ka na, you know what will happen? The Lord will pick you up na. Kukunin ka na ng Panginoon. Ayun ka na, hindi mo na magawa, hindi mo na kayang mag-level up, hindi ka na magagamit ng Panginoon, kukunin ka na niya. So that's the truth. But here, pag-usapan muna natin yung misconception. Unang misconception dyan, kapag daw ikaw Kristiyano, kailangan daw ikaw ay almost perfect na. That is a misconception. That's why outside this church, kapag lumabas ka dyan at sinabi mo ikaw ay Kristiyano, at ikay nakagawa ng isang napakaliit na kasalanan, o sabihin natin malaki o maliit na kasalanan, wala namang sukat yan, kahit ikay makagawa lang ng napakaliit na bagay na pangit sa kanilang paningin, gagamitin nila sa iyo yan. Kristiyano ka pa naman. Ganon sila. Ganon, kahit naman tayo, ganon din tayo sa kapwa natin. That is because hindi natin naiintindihan that this verse ay ibinigay in order for us to understand kung ano yung gift sa atin. Kung ano yung fruit na ibinigay sa atin. The fruit here, the word here is fruit, hindi po fruits, singular, pero it contrasts. Ang dami nito. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, siyam. Pero ang ginamit na word dito is fruit, singular. Ibig sabihin, ito lahat ay iisang ibinigay sa'yo.
Hindi ka maaaring pick and choose. Ay, ito lang, love lang muna kukunin ko ngayong Sunday. Next Sunday na yung self-control. Hindi po. Lahat yan ay sama-sama. At the same time, the Spirit produces a complete life. Kompleto. That's why our first point for this evening is that the source, the Holy Spirit produces, we do not. Ang Holy Spirit po nagproduce at hindi tayo. Bakit? Kasi kung tayo lang, we will just pick and choose the things na kailangan natin. Parang pagpapalit lang yun ng damit. O ngayong Sunday, puti ako. Next Sunday, itim ang suot ko. Next Sunday, t-shirt lang ako. Hindi po ganon. Because the Holy Spirit is the one who produce. Meaning wala kang choice kundi tanggapin. Kasi tanggapin ng Panginoon eh. So kailangan mo nang tanggapin yan. The word fruit na ginamit dito, ay ngayon pa lang evening na to, mag-aaral din tayo ng Greek. Simpleng Greek lang. Okay? Ngayong, ang word na ginamit dito is fruit, but the fruit of the Spirit, remember the word fruit, ang ginamit na fruit na word dito is karpos. Karpos means produce, result, or outcome. Meaning ito ay nasa later part na pagiging pagtanggap mo sa Panginoon. Hindi maaaring tinanggap mo ang Panginoon bukas, taglay mo na lahat to. This is on the later part pa. Ibig sabihin, pagkatapos na tanggapin mo si Kristo. May pagbabago. Pero hindi 100% na katulad ka ni Kristo. May pagbabago. It is something forced. Remember the word forced. Ipinilit. It is something that hindi ito ipinilit. It is something that grows naturally. Naturally grows. Ibig sabihin, lumalago ito. Hindi siya pwedeng pilitin. Parang yung munggo. Nakapagtanim na ba kayo ng munggo? Sa bulak? Na yun na ba yun? Yung munggo sa bulak. Hindi mo siya pwedeng palakihin agad on 3rd day. Kasi lalaki siya on 5th to 7th day. At ganun din po ang fruit of the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na ngayon, bukas, lahat ng tao mahal mo na. Hindi po. Still, magagalit ka pa dyan. Still, meron ka pa rin kaaway. O baka nga hanggang ngayon, meron pa rin. Pero remember this, you are still in the flesh. You are in the perfecting part of your Christian life. Of being a follower. Perfecting. Meaning, ikaw ay pinapaganda pa or inaayos pa. The truth here is that Christian life is not self-improvement. It is spirit transformation. Kaya kung makikita nyo sa loob ng church natin, may makikita pa rin kayong mga, kahit sino sa atin dito, even ako, masasabing questionable pa rin ang pamumuhay. Diba? Si pastor, tagal-tagal ng 2 taon ng pastor. Ilang taon na ba ang pastor? 3 taon na akong pastor. Si pastor, 3 taon ng pastor. Hindi ko nakita mag-tithes ka isang beses. Pwede yung sabihin sa akin yan. Why? Because it is not self-improvement. It is spirit transform. Ito po ay binibigay ng Panginoon. O si kapatid, pinag-uusapan namin nung nakaraan na pwede ba magkaroon ng Kristiyano na chismoso pa rin? Oo, maaari pa rin. Kasi you're still the perfecting. But the bottom line here is that if you are called Christian, you are not called to have self-improvement. You are called to have spirit transformation. Kasi hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Kahit ikaw ay tumagal ng 900 years, katulad ni Noah, ni Adam, hindi mo kaya mag-improve or mag-transform. It is only by the Holy Spirit's work in your life. Handaan po natin yan. Pangalawa, sa lahat ng pinag-usapan na ito, kanina yung fruit, ngayon naman, the substance. Love is the root of everything. Matatandaan natin that the word love na ginamit dito sa Galatians chapter 5 verse 22 ay hindi po love na pakikitungo mo sa tao. Hindi adelphoi, hindi phileos, kundi agape. Agape means a deliberate, self-sacrificing love, unconditional love, a love that chooses, not just feels. Kung nararamdaman mo sa iyong asawa, wala naman siguro dito, bata pa rin sa iyong crush, sa iyong girlfriend, mapapangasawa, hindi gantong uri ng love yan. Yung love na binabanggit dito, kaya nga siya nasa pinakaunahan ng verse, but the fruit of the Holy Spirit is love. This love na binabanggit dito is agapeo. It means unconditional love, love na tanging sa Panginoon mo lang
makukuha. Hindi mo siya kayang makuha sa iba. Sa paanong paraan, paano ko nasabing hindi mo siya makukuha? Kahit sino sa buhay mo, you cannot escape. You cannot save them. Hindi mo sila kayang iligtas. Siguro sa mundong to, mag-donate ka ng kidney, ng atay, o baka sumalo ng bala, kaya mo. Pero kung papipiliin ka, magbabayad ng kasalanan na hindi mo namang ginawa, no one will do that. Especially kung ang katapat nito ay kamatayan, physical and spiritual, no one can do that. Only God can do that. It is a love that chooses, not just by feels. Ibig sabihin, hindi lang sa mga taong kilala mo, o kahit kaninong kilala mo, pero ay para din sa mga taong hindi ka naman kilala. That is agapeo. At ito yung root ng lahat ng fruit of the Holy Spirit na to. Kasi the next part, ito naman yung mababasa natin. After the love, agapeo, kara, which is joy, means deep gladness, rooted in God, not in circumstance. Have you ever felt na ba na ma-persecute? Putulan ng kamay, sunugin, barilin, ilagay sa gas chamber? Wala pa naman siguro kasi buo pa tayo lahat ngayon, ano? But imagine this, those early Christians na pinapersecute, pinapakain sa leon, they feel joy. Why? Because of the love of God. That is the main substance. And after that, the love flows with joy. They have deep gladness. Deep gladness rooted in God. At hindi dahil sa circumstances. Pagpunta pa nga lang sa church, ang hirap na. Gigising ka ng maaga. O, iba naglalaba pa. Nung bata ako, kailangan 7 pa lang naalis na kami ng bahay kasi layo ng bahay namin sa church. Ang hirap na. But can you find joy sa mga bagay na yan? If you find joy by being with the Lord, it is one of the evidence that you have the fruit of the Holy Spirit. Pero kung pumunta ka na lang sa simbahan, ang bigat-bigat pa ng loob mo, think about your relationship sa Panginoon. Because you can find joy that is rooted in God. The next one is peace. Or in the word, erine. Inner wholeness, harmony, and rest in God. Ang peace of mind sa mundong to is what we call grounding, is different from the peace na ibinibigay sa'yo ng Panginoon o ibinigay sa'yo ng Panginoon. Nakapunta ka na ba sa isang ilang or ano ba tawag doon, field na wala kayong maririnig kundi huni ng ibon? Bang ganda? Ang sarap sa feeling. That is not the peace. The peace here is that everything that happened in your life, you're at peace. Kasi alam mo that someday, alam mo that in yourself that God made you whole, and someday if you die, you will be with Him. That's peace. When I was first ministering inside the hospital, isa sa mga pinaka nakikita ko doon, pinaka-remind sa akin, tumutusok sa puso ko. Every time na may mamamatay na pasyente, or ooperahan, or naoperahan na, ito yung sinasabi nila. Paano pag namatay ako? Paano ang pamilya ko? Mamamatay na lang sila, they're not in peace. Why? Because they do not believe or they don't have God. And they do not believe that God can give them peace. Kaya, ang hirap-hirap makita ng taong hirap mamatay. But if you are with the Lord, you have peace. Kasi alam mo yung pupuntahan mo. The next one is long-suffering or macrotomia or a long-term tempered patience, endurance with people. Ang long-suffering po, hindi yung pagbibilad mo sa araw. Ang long-suffering dito, yung kasama mo yung mga veteran mo. Imagine, ilan ang population ng church natin ngayon? 40? Mga ganon, 40 to 70? I think, hindi ko pa alam. Sabihin natin 50. 50 persons. Lahat po yan may iba-ibang ugali. Minsan nga, anak mo na, kapatid mo na, nanay mo na, tatay mo na, hindi mo pa rin kasundo. And that is long-suffering. Kasi imagine this, ang dami natin. Hindi lang po si pastor nagsasuffer. Kaya nga, ang daming lumalabas ng simbahan, ang daming nag-quit, ang daming nagbabackslide, at the same time, ang daming lumilipat ng simbahan, it's because they are not performing long-suffering. Hindi ko sila sinisisi. They are still in the flesh, perfecting. What I'm just trying to say here is that you have given long-suffering. Binigyan ka ng fruit na yan ng Holy Spirit. Work it. Endure it.
Nakita mo pangit ang music team natin, ang pangit ng tugtugan, ang pangit ng piano, ang pangit ng gitara, pangit ng nakanta. That's long suffering. Other people will not go back to your church unless you are perfect church. Eh wala pong perfect church. Kaya kung titignan nyo, daming tao sa mega churches. Anong tawag ito? COG, Bethel Church, Hillsong Church, ano pa yung mga malalaki pa? Kina Joel Austin. Nakalimutan ko anong church nila. Grabe, ang dami. Ang lalaki ng churches nila. Pero bakit ang daming nagfa-fall sa church nila? Daming bumabagsak. Because they only see the facade. Facade is yung unahan lang ng church nila. The worship matter. They are not enduring. They are not working on long suffering. Pag wala na dun yung crush nila, aalis na yon. Pag wala na dun yung song leader na magaling, aalis na yon. Pag wala na yung pastor na magaling mag-preach, yung nakakatawa mag-preach, aalis na yon. Pag natisod lang one time, aalis na yun. Why? Because we don't work on long suffering. But remember, you need to work on it. Why? Because it is a gift. It is a fruit of the Holy Spirit. Ibinigay na po sa inyo yan. I-work out mo lang. Ibinigay na sa iyo yan. I-work out mo lang. You are transformed. Number 3 is the evidence of a transformed character. Sabi nga natin kanina, it is not self-improvement. It is spiritually transformed. So ano bang ebidensya? Kasunod na verse lang. Sorry kung medyo maliit yan. Kasunod na verses lang. Kanina, hanggang doon lang tayo sa self-control. Ngayon, pag-usapan natin yung mga kasunod. Kindness, gentle goodness and gracious attitude towards other. Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung mapapansin nyo kanina, yung pinakauna is love. Para siyang root, alam niyo yun, parang ugat, then may puno, at ito yung bunga. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung mga bagay na kailangan mong i-work out din every day. Kung yung kanina lahat yung ibinigay sa atin, kung yung kanina is non-negotiable, this one is maaari ka pang bumagsak ng bumagsak. Kasi Kristiyano ka na eh. Kailangan kind ka na. Kailangan good ka na. Kailangan faithful ka na sa Panginoon. Kailangan gentle ka na. Kailangan may self-control ka na. Now, when I was a youth pastor sa kabilang church sa HPC, may nagtanong sa akin youth. Active siya sa church. Hindi ko nakitang nalilate yun. On my 2 years sa Heavenly People's Church, hindi ko nakitang nalilate yun kahit isang beses. Pero one time, nagalit siya. Parang may binato siyang gamit. Sobrang galit niya. Wala ako eh. Pagbalik ko, she was crying. Sabi niya, hindi ko po na perform yung gentleness. Mga kapatid, lagi natin tatandaan to. This 1, 2, 3, 4, 5. This 5 fruit of the Holy Spirit here. Maraming bumabagsak dito. Because it is the easiest portal na pwedeng pasukin sa iyo ng kaaway. It is the easiest portal. It is the easiest flow sa iyo ng kaaway. Faithfulness, mamimili ka kung sisimba ka ba o hindi. Di ba? Sayang naman yung kikitain ngayong linggo. Sayang naman yung lakad. Concert mamayang gabi, pupuntahan ko. Sayang! Mamimili ka. Ang hirap i-practice ng faithfulness. Goodness. When we say goodness, kailangan may generosity sa action. Kailangan maging mabait ka sa kapwa mo. Numisa lang, kanikanto kay Brother Ira, may pumunta po dito nang hihingi ng pera. Sabi niya, Pastor, pag makalabas lang yung anak ko sa hospital, dito na ako sisimba sa church nyo. Sa dami na nung lumapit sa akin ganyan. Kabutihan na lang ng Panginoon, sakto wala talaga akong pera. Nakita ko lang sa bag ko, puro barya. Hindi pinigay ko sa kanya. Kasi baka pag may 1 million na ako, baka mabigay ko. Pero lang, goodness, ang hirap nan. Kahit lalo na yung kindness, napakahirap nan. That's why I am urging you to work out on this. Gagamitin sa iyo ng kaaway mo yan. Kaya thank you sa mga binisita kong bahay nitong mga nakaraan at sa mga nabisita ko ng lugar because na-exercise natin, nakikilala ko kayo. So, sabi lang kayo sa akin kung saan yung mga bahay nyo. Alam ko naman yung mga bahay nyo dito.
Sa tingin ko sinaf lang, hindi ka mapupuntahan ng layunan eh. Siguro, sabi lang kayo sa akin, pupuntahan natin kayo. Pupuntahan namin kayo. Why? Because we need a constant reminder on these things. At ako din, kung nakikita nyo ako na may something na nilalabag na ako, well, please, paalalahanan nyo ako. Minsan di ko po control ang sarili ko. One of my characteristic, napaka-mainitin po ng ulo ko. Napaka-ikli ng pasensya ko. Napaka-ikli ng pasensya ko. Kahit ngayong traffic, alam niyo pagka nakasama niyo ako mag-drive, sumakay sa motor ko, minsan nakikita niyo ako makipagsigawan ako sa kalsada eh. Ganon kainit yung ulo ko lagi. Kaya sometimes, pagsabihan niyo rin ako. Sabihan niyo rin ako. I-remind niyo rin ako. And I want you also to be a part of my life. I want you also to be part of my ministry. Magtulungan tayong dalawa. Now, to conclude all of these things, a life filled with Holy Spirit does not need to be forced by rules. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang disciplinary action po ay hindi panakot. Ito ay hindi persahan. Because the life that is filled with the Holy Spirit is already reflect the man's heart of God. Nandiyan na yung Panginoon. Makikita na sa iyo yung Panginoon. The law restrained the outside, but the Spirit transformed from the inside. Ang batas o yung itinalaga sa atin na hangganan, labas lang po ang naapektuhanan, pero yung loob mo, tanging Espiritu lang, Espiritu Santo lang ang makakapagpabago nan. Tanging Panginoon lang. Kaya, ikaw ba sa bahay nyo, kilala ka bilang isang Kristiyano at tagasunod ng Panginoon? O baka mas kilala kang lasenggo, mas kilala kang manunugal sa lugar nyo? We must be known as a Christian follower of Christ. Paano? Kailangan makita ang Panginoon sa buhay natin. Sa trabaho mo ba, ikaw ba yung chismosa dong katrabaho? O ikaw yung katrabaho, lagi nilalapitan ng mga katrabaho mo pag may problema sila kasi humihingi ng payo? O baka ikaw yung nagpre-pray sa kanila? Kailangan makilala kanila as Christian follower of Christ. Hindi basta Baptist. Denomination lang po ito. Christian is followers and disciple. Kaya to challenge you for this, ito pala yung summary. To challenge you this evening, examine your life. Tingnan mo yung sarili mo. Are you trying to produce fruit by effort? Or are you abiding in the Spirit? Kung pinepersa mo yung sarili mo to produce fruit, you will fail. You will definitely fail. Or are you abiding in the Holy Spirit? Because if you abide with the Holy Spirit, you will never fail. Because the Spirit never fail. It has its own timing nga lang na hindi natin naiintindihan. But it never fail. Now to end here, may, actually ngayon kasi ay birthday ng aking yumaong tita. I will end our exhortation in this evening in one of the story na kinalakihan ko. Alam niyo, nung bata po ako, meron kaming rule sa bahay. May pamalo lagi yung tita ko dun sa pintuan. Yung pamalo pong yung parang paddle ba? Parang paddle. Kasi siya po ay nagtuturo sa isang Christian school. At yung Christian school na to, they are practicing discipline in children. Kaharap yung magulang mismo pumapalo sa anak sometimes sa ACE curriculum, School of Tomorrow. At may ganun sa bahay namin. One time na umuwi ako sa bahay, hindi po ako yung pinalo ng tita ko. Tontuwa ako kasi ang pinalo ng tita ko yung ate ko. First time yan na hindi ako yung pinalo ng tita ko. But there's one thing that I realized on part of my growing up. I was 18 years old noong time na huli niya akong pinalo. 18 ba o 19? Tanda ko na, no? Pinapalo pa rin ako ng tita ko. Kasi noong 20 na ako, matanda na siya. Talagang hindi na niya kaya. Nag-senior na siya noon. Hindi na niya ako kayang paluin pa. Mas malaki na ako sa kanya. Mas malakas na ako. Tapos yung hampas niya, hindi na rin talaga masakit. Literal, hindi na masakit. Tinatawanan ko na nga lang eh. Kasi mahina na siya. But kung anong ginawa niya? She constantly reminding me about being a Christian. And to be honest, it was a big part of my life why I became a pastor. It was a constant reminder. Hindi ko sinabing siya yung nag-remind sa akin, but the Lord uses her to remind me of what I am nung tinanggap ko ang Panginoon. Kasi nung hindi pa ako Kristiyano, halos araw-araw akong paluin ng tita ko. Sobrang kulit ko, sobrang likot ko. Pero nung naging Kristiyano ko, madalang na.
Halos hindi na nga eh. It is because the Lord is reminding me of what I am now as a Christian. And after 3 years na namatay siya, 2020, 2023 siya namatay. After 3 years namatay siya, most of my friends could not even recognize me. Next week pala, pakita ko yung picture ko dyan, yung itsura ko dati. Some of my friends could not even recognize me. They thought na na-rehab ako. They thought nakulong ako. Sabi ko, hindi, nag-seminary lang ako. Sagot nila, anong ginagawa mo doon? Baka nag-chichicks ka lang ng madre doon, sabi sa akin. Hindi, ako, nasa seminary nga ako, nagpapastor ako ngayon. No, pastor na nga ako actually sa Cavite. Hindi sila makapaniwala. And that is the work of the Holy Spirit. It is not my self-improvement. Kasi kung ako lang, hindi po ako magpapagupit ng shortcut na buhok. I will not be clean look. I will not wear polo shirt. It is only by the work of God sa buhay ko. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this evening, O Lord, that you've given to us. We thank you for the time, and also, Lord, for the reminder that it is not ourselves who is improving our Christian life, but it's the fruit of the Holy Spirit that you have given to us. Lord, we thank you for the love, kindness, goodness, faithfulness, joy, peace, perseverance, long-suffering. And Lord, we thank you because you are constantly perfecting us. And we are sorry, O Lord, kung sometimes hindi namin kayang gampanan ang pagiging Kristiyano na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya ngayong gabi, Panginoon, we are praying that you will constantly reminding us of what kind of Christian follower, believer that you have called. Those who are persevering, those who are perfecting, those who are diligent sa kanilang mga gawa. Kaya Panginoon, continue to guide us and bless us. We thank you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So before